Madaling in-off niyang telebisyon. Hindi niya nais pa makarinig ng kahit ano tungkol dito. Nakatulala pa siya nang biglang tumunog ang telepono niya. Pagkababa ng telepono, natatarantang hinubad niya ang suot niyang vest at nagmamadali siyang pumara ng sasakyan. Inabutan niya ang kanyang kapatid na si Ivan na naghihintay sa labas ng kwarto. Nakayuko pa to habang magkasumping ang magkabilang kamay. Ivan, ano nangyari kay Lola? Agad niyang tanong. Napatayo si Ivan at mahigpit na yumakap sa kanya, sapat para maintindihan niya ang seryosong lagay ng kanyang lola. Ate, nahimatay na naman siya kanina. Ang sabi ng doktor, lumalala daw ang kondisyon niya. Tila nauupos na kandilang napaupo at napasandal na lamang siya sa dingding. Pilit siyang nagpapakatatag sa harapan ng kapatid. Ate, buti pinayagan ka magpunta rito ng boss mo, tanong ni Ivan. Tila natauhan naman ang dalaga. Agad na dinukot niya ang cellphone sa kanyang bulsa at tumawag sa cafe na pinagtatrabahuhan niya. Isang galit na babae ang bumungad sa kanya. Lalo pang nanlumo si Yasmin na sabi nitong wala na siyang trabahong babalikan. Napayakap na lang siya na mahigpit sa kapatid. Kinabukasan agad na naghanap ng mapapasukang trabaho ang dalaga. Dala ang isang brown envelope, naglakad siya sa kabaan ng EDSA hanggang sa mapansin niya ang isang mahabang tarpaulin na nakasabit malapit sa isang poste. Hiring ang isang malaking company na noon niya na pinapangarap pasukan. Ang Fine Soft Company na nagde-develop ng mga games sa internet na pag-aari daw na isang batang-batang negosyante. Tila muling nagkaroon ng pag-asa ang dalaga. Pansamantala siyang inilipad ng kanyang imahinasyon kung saan iniisip niyang bahagi na siya ng kumpanyang iyon. Suot ang Fine Soft ID. Taas daw siyang pumasok sa loob ng kumpanya habang ang mga gwardya raw magalang na bumabati sa kanya. Todong isipan dalaga na bigla siyang matauhan sa pagtapik ng gwardya sa kanyang braso. Ma'am, papasok po ba kayo o hindi? Bungad ng gwardya. Nanlaki ang mata niya hanggang sa pagbaling ng kanyang mukhay abot tanaw na niya ang kumpanya. Boss, sir, fine soft na po ba talaga to? Tanong niya rito. Yes ma'am, mag-a-apply din po ba kayo? Magalang na tanong ng gwardya. Opo. Mabilis pang sagot niya na ang mga matay hindi maalis sa magarang salamin na bumabalot sa babang bahagi ng kumpanya. Husay! Usal niya pa na mapansin ang high-tech na pagbukas at pagsara ng pinto. Ma'am, pasok na po kayo. Dumiretso po kayo sa second floor sa receiving area. Narinig niyang sabi ng guard. Hindi niya na ito nilingon pa at tila wala sa sarili. Sumunod siya sa mga taong pumapasok sa loob. Halos puno ng receiving area na sinasabi ng gwardya, kaya nagtiis na lamang siyang nakatayo. Maya-maya pa ay may lumapit na babae at isa-isang kinuhang resume ng mga aplikante. Bigla siyang napalingon na marinig ang isang pamilyar na boses ng lalaki. Ngunit bigo siyang makita ang mukha nito. Nakatalikod kasi ito habang kinakausap. Ang babaeng kani-kanina lamang ay kumuha ng resume ng mga aplikante. Maya-maya pa ay pumasok na ito sa loob ng opisina, dala ang mga resume. Na magsimulang magtawag ng aplikante, nagkaroon ng pagkakataong makaupo ang dalaga. Agad niyang kinuha ang compact powder at sinipat-sipat ang sarili. Pasimpleng kinindatan niya pa ang kanyang sarili sabay sabing, "Good luck, Yasmin." Samantala, nasa kalagitnaan na ng interview na mapagod si Michael at humingi ng 10 minutes break. Kasalukuyan niyang niluluwagan ng kanyang korbata nang mapalingon siya sa dakong kinaupuan ni Yasmin. Bigla siya napaurong, napakabli sa pinto. Nang makatsyempo, muli niyang sinilip ang kinaupo ng dalaga. Biglang umaliwalas ang mukha niya na animoy na buhay ng loob. Sa halip na mag-break muli siya sa mesa, hinanap niya ang resume ng dalaga. Daan-daan siyang napaupo habang binabasa ang mga detalye sa resume nito. Yasmin, humanda ka sa akin ngayon. Nakangising sabi niya na ang mga mata, titig na titig sa picture ng dalaga. Agad niyang tinawagan ng personal in charge para kausapin si Yasmin at pasunurin sa opisina niya sa 4th floor. Mabilis siyang lumabas ng silid nang di napapansin ng dalaga. Samantala, nagulat naman si Yasmin na bigla siyang paayakin sa 4th floor mag-isa. Ako lang po ba ma'am? Tanong niya. Nilitian lang siya ng babae at saka siya sinenyas ang sumunod. Nang marating nilang ikaapat na palapag, iniwan na siya ng babae sa tapat ng opisina ng boss. Inayos niya muna ang kanyang sarili bago siya kumatok sa pinto. Come in. Narinig niyang tinig mula sa loob. Nakayuko ang lalaki at abala sa binabasang libro nang pumasok siya. Sit down. Anitong di malang nagtataas ng tingin. Tell me something about yourself. Tila biglang nanlamig ang buo niyang katawan nang marinig ang pamilyar na boses nakaharap.
Pero hindi siya nagpaapekto at buong loob na pinakilala ang kanyang sarili. Hindi pa rin nagtataas ng paningin ng kaharap ng atensyon ay nasa binabasang libro. Do you have an interesting story that you want to share with me? Like past or present love life? Dugtong nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Bigla niya kasing naalala si Michael sa tanong na iyon. I'm sorry sir but I don't have an interesting story to share. Lakas loob na sagot niya. Are you sure? Muling tanong nito. Hindi umimik ang dalaga. Muling nagsalita ang lalaki. If you cannot trust me about your little secrets, tell me why should I hire you? Muling tanong nito. I'm sorry sir, it's not that I cannot trust you about my secret. It's just that I don't want to reminisce those bad things that happened to me in the past. Nahihiyang sabi ng dalaga. Well then, I don't think I can trust you either. Biglang natigilan ang dalaga. Tila yun na ang hudyat ng pag-reject niya. Sir, please, give me the chance to prove my sincerity and honesty to serve your company. Honestly, you don't have the qualifications for the position you're applying for. That's why I'm giving you the chance to at least prove your loyalty. But sir, I think it's too personal. Napapikit pa siya nang bitiwan niya ang linyang iyon at tila nalalangin na huwag magalit ang kaharap. Okay, fine. Do you have an NBI clearance with you? Just to make sure that you don't have a criminal record or an unpaid debt. Mula dumugundong ang kabog ng dibdib niya. Tila bawat tanong ng kaharap nagpapaalala sa kanya sa nakaraan. Dahan-dahan nagangat ng ulong lalaki at ganoon na lamang ang pagkabigla niya ng mamukhaan ng binata. Pilit niyang kinalma ang sarili at nagkunwari siyang hindi ito namumukhaan. Hindi ka na nakasagot. Seryosong mukhang tanong nito. Wala pa po. Kukuha pa lang po sir. Maikling tugon niya habang ang mga ulo ay nakatungo sa sahig. Wala ka bang unpaid debt? Ayokong may susugod dito at magwawala para lang singilin ka. Muling tanong nito at bahagya pang tumayo. Inilapit ang mukha malapit sa kanya. Mariing pumikit si Yasmin at sunod-sunod na umiling. Lihim namang napangisi ang binata na makita ang naging reaksyon ng dalaga sa mga tanong niyang wala namang kinalaman sa trabahong ina-applyan nito. Hanggang ngayon hindi pa rin niya alam kung ipagtatanggol niya ang sarili niya. Naiiling na sabi niya sa isip niya. Hindi akalain ni Yasmin na madali siyang makakahanap ng trabaho at sa mismong kumpanya pa na matagal na niyang gustong pagtrabahuhan. Maaga siyang gumising araw-araw na iyon. Nang ipaghanda niya na ng pagkain ng ilang damit, ang lola niya at ang kanyang kapatid na nasa ospital. Matapos nga dumaan sa ospital, agad na siyang pumasok sa kumpanya. Pansamantalang nakalimutan niya ang kanyang mga problema nang pumasok siya sa building na iyon. Isang marangyang opisina ang bumungad sa kanya nang buksan ng isang babae ang silid kung saan siya magtatrabaho bilang assistant daw ng presidente at may-ari ng kumpanya. Laking pasasalamat niya nang di na sila kailangan pang magkita muli ni Michael. Matapos siyang iwanan ng babaeng naghatid sa kanya, sinimulan niya ng bisitahin ng mga bagay-bagay na nasa loob ng silid. Mukhang mamahalin ng mga gamit sa loob, na ingat siyang hawakan. Bigla siya natigilan na mapansin ng mga figurines sa nakadisplay, katulad ng mga nakadisplay sa bahay na nililinisan niya noon. Nanlaki pa ang kanyang mata nang maisip ang posibilidad na iisang may-ari ng mga yon. Agad niyang iwinakses sa kanyang isip ang ideyang iyon at saka muling bumalik sa kanyang pwesto. Mag-aalas 12 na ng tanghali pero wala pa rin siyang ginagawa. Hindi pa rin dumarating ang sinasabing may-ari ng kumpanya. Nagsisimula na magprotesta ang mga alaga niya sa tiyan pero hindi pa rin siya makalabas para mag-lunch. Hindi na siya mapakali sa kinaupuan at nagsisimula na rin maubos ang pasensya niya, dala marahil ng matinding gutom. Lumipas pa ang ilang minuto, di na siya nakatiis pa. Matapos magbuga ng hangin na nagpalipad ng kanyang bangs, kurot ang noong lumabas siya ng opisina, pero bigla rin siyang napaurong nang bumungad sa kanya ang isang pamilyar na mukha. Saan ka pupunta? Nakataas pa mga kilay na tanong nito. Ano po kasi? Wala naman po si sir kaya magbe-break muna po ako. Mautal-utal na sagot niya. Nilampasan siya ng binata, taas noong naupo sa peso ng sinasabing boss. Halos lumawa ang mata niya na mabasa ang pangalang nakapatong sa ibabaw ng mesa. President Michael. Nagmamadali siyang bumalik at naupo sa kanyang pwesto. Sorry po sir, hindi ko po alam na kayo po magiging boss ko. Aniya na pulang-pula ang mukha sa sobrang hiya. Sa halip na sumagot, sumulyap lang ito sa suot na relos. Napangisita nung mapansin ang orasan na bigay na hindi napansin ng dalaga. Maya-maya pa'y narinig niya ang boses nitong may kausap sa telepono
at nagpapadala ng pagkain sa loob. Lalong nanunuyo ang lalamunan niya na marinig ang mga in-order nitong pagkain na sadyang ipinaririnig sa kanya. Matapos nga ang ilang minuto, pumasok ang isang pamilyar na mukha na may witwit na pagkain. Boss, saan ko lalagay? Itong mga pinamiling nating pagkain. Nasa na si Yas? Hindi na naituloy ni Miguel ang sasabihin nang biglang humarang sa harapan niya si Michael at lakihan siya ng mga mata. Ninuso pa nito ang lugar na kinaupuan ng dalaga. Nakangisi namang napaurong si Miguel. Tahimik na nilapag ang mga pagkain sa mesa. Pagkatapos may ayos ang pagkain, ay pasimpleng sirenyasan niya si Miguel na lumabas na. Di naman na tinapunan pa ng tingin ni Miguel si Yasmin at tagunwari itong di siya nakikilala. Bilang assistant ang unang trabaho, samahan ako sa pagkain. Seryosong sabi ng binata na naupo na at nagsimula na maglagay ng pagkain sa plato. Tila nanigas naman sa kinaupuan ng dalaga. Matapos marinig ang linyang iyon ni Michael, tinapunan siya nito ng tingin na animoy nagtatanong. Agad din siyang kumilos para hindi na siya manamalayang pinapanood na lamang siya ng kaharap. Maaliwalas ang mukha nito, animoy aliw na aliw sa nakikita. Busog ka na? Malambing ang tinig na tanong nito na mapansin ang pagtigil niya. Tinapunan niya ng tingin ng plato ng binata na halos wala pang nababawas sa pagkain at sa kanya binalingan ang plato niya na tanging buto ng manok ang natitira. Alanganin siyang umitit marahang tumango. Ngayong busog ka na, pwede ba kitang tanungin? Sumeryosong mukha ng binata. Ibinaba nitong hawak na kutsara, matamang tumingin sa kanya. Hindi ba ako natatandaan? Hindi ba nagkita na tayo 3 years ago? Pinungayan pa nito ang mga mata na animoy nangaakit. Naku sir, ngayon ko lang po kayo na-meet. Baka nagkakamali lang po kayo. Pilit pang tanggi ng dalaga. Yung pangalan ko hindi pa pamilyar sa'yo? Muling tanong nito at lumipat pa ng upuan na malapit sa kanya. Sunod-sunod pang pag-iling niya na bahagya pang umurong para maiwasan ang lalong lumalapit na binata. Muli siyang tinapunan ng tingin ng binata bago ito tumayo at bumalik ng sariling mesa. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto at pumasok si Miguel. Isa-isa nitong niligpit ang pinagkainan at isinakay sa trolley. Ni hindi ito tumingin sa kanya. Ilang minuto ring nanahimik si Yasmin bago siya muling maglakas loob na kausapin ng amo. Huminga muna siya ng malalim at saka nagpakawala ng malalim mabuntong hininga. Bago tuluyang lumapit sa binata. Seryoso lang to habang nakatutok sa monitor ng computer. Sir, wala po ba kayong iutos sa akin? Bakas sa mukha niya ang pag-aalangan. Mamayang hapunan pa. Sagot nito na ang atensyon ay nanatili sa computer. Napaawang ang mga labi ni Yasmin. Tila nauulit lang ang eksena sa pagitan nila ng binata. Hindi niya alam kung sinasadya ba nitong ibalik lahat ng alaala sa kanya o nagkataon lamang ang lahat. Wala sa sariling naglakad pabalik sa pwestong dalaga, habang si Michael naman pasimpeng pinag-aaralan ng kilos niya. Sige lang, magpanggap ka lang Yasmin. Nangingiting bulong niya. Pinauwi na sa bahay si Michael, sakay ng kotseng minamaneho ni Miguel. Nang mapatingin siya sa gilid ng kaling malapit sa ospital. Itigil mong sasakyan. Aniya sabay kabig sa manibela na hawak ng maliit ni Miguel. Nabigla siya at napaapak sa preno. Nauntok si Michael at nagkaroon ng maliit na injury sa noo. Natarantang bumaba si Miguel. Inalalayan siya papasok ng ospital. Panay ang linga niya sa paligid hanggang sa mapansin niya si Ivan na nakaupo sa pasilyo. Animo may hinihintay. Sinadya niyang dumaan sa bahaging mapapansin agad siya ni Ivan at nakailang akapang pa lamang siya palayo, agad na siyang tinawag nito. Bayaw! Sumisigaw na hinabol siya nito. Nakakulot ang noong humarap siya sa binatilyo, pero agad naman siya nitong sinunggaban ng yakap. Kuya, ikaw nga! Mahigpit ang yakap nito sa bewang niya. Ivan, bakit nandito ka na naman sa ospital? Tanong niya nang bumitaw ang binatilyo. Gumuhit ang lungkot sa mukha ni Ivan at barahantong naupo. Sumunod namang naupo sina Miguel at Michael. Matapos makausap si Ivan, nagpaalam na sila bago pa sila maabutan ni Yasmin. Matapos mapatingnan ang dumugong noo, tuloy ang umalis ang dalawa. Napangiti pa si Michael habang binabalik-balikan sa alaala ang mga sinabi ni Ivan. Yasmin, humanda ka sa akin ngayon. Nangingiting sabi pa niya. Napasulap naman sa kanya, nakangiti rin si Miguel. Boss, sama kong 10 dyan. Biro pa nito. Sira ka talaga. Aniya na hindi maalis ang pagkakangiti.
Naratna ni Yasmin na maraming pagkain sa ospital. May mga supot din na gamot na nakapatong sa mesa. Muling bumalik sa alaala niyang pagkakataong tulad noon. Bumaling siya sa kapatid, hawak ang mga supot ng gamot. Saan galing ang mga to? Seryosong tanong niya. Ate, bakit ba nagagalit ka? May nakita ko kaninang dati kong kaibigan. Pinautang niya ako ng pambili ng mga yan. Sagot ni Ivan. Napansamanang itinigil ang pagsusubo ng matanda at tumarap sa kanya. Biglang natigilan si Yasmin. Napatingin sa matanda na nooy nakatingin din sa kanya. Yasmin, ano bang problema, apo? Halos pabulong ng sabi nito. Wala po, Lola. Huwag niyo po akong alalahanin. Nabigla lamang po ako. Pilit ang iting nilapitan niya ito at tinalikan sa noo. Nang gabi ring yon, umuwi ng bahay si Yasmin. Tahimik sa labas ng bahay. Binuksan niyang ilaw at nagliwanag ang buong kabahayan. Dumiretso siya sa banyo para maghilamos at magsipilyo. Hindi niya pansin na isang aninong nagkukuble sa gilid ng aparador malapit sa kama. Hanggang sa makatapos siya maglinis ng sarili. Binuksan niya ang aparador. Kumuha ng damit pamalit. Nakapagbihis na siya nang biglang kumislot ang aninong nagkukuble sa gilid ng aparador. Ngunit hindi yon pansin ng dalaga. Akmang tatalikod na siya at hihiga sa kama na mula sa likuran may biglang magtakip sa bibig niya. Nagpamiglas ang dalaga hanggang sa mabawal sila sa kama. Nanlaki ang mga mata niya na magtamang kanilang mga paningin. Isang nakakalokong tingin ang pinukulang binata sa kanya. Wala ka pa rin bang naaalala? Pilong tanong nito na hindi umalis sa pagkakadagan sa kanya. Buong persang tinulok niya palayo si Michael at mabilis siyang tumayo. Nanatili namang nakatihaya to sa kama habang nakatingin sa kanya. Bakit ka umalis na lang bigla noon? Seryosong mukhang tanong nito. Hindi umimik si Yasmin sa halip, iniwan niya ang binata. Akmang lalabas siya ng bahay nang biglang hablotin ni Michael ang kanang kamay niya. Lumapit ito at tumarap sa kanya. Tinitigan siya sa mga mata at saka muling nagtatanong. Bakit ginagawa mo to sa akin? Gumuhit ang lungkot sa mukha ng binata. Maluha-luha ang mapupungay nitong mga mata habang nakatitig lamang sa kanya. Hindi nakakilos ang dalaga hanggang sa unti-unti nilapit itong mukha sa kanya at barahan siyang hinalikan sa noo. I miss you. Usal nito kasabay ng pagyakap na mahigpit sa kanya. Pilit siyang kumakawala sa pagkakayakap ng binata, subalit lalo lang humihigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Marami ka pang hindi nababayarang utang sa akin. Ngayon na araw ng paniningil ko, bulong pa nitong lalo nakapagpakaba sa kanya. Inalagaan kita nang may sakit ka, kaya wala na akong utang sa'yo. Naggagalit-galit ang sagot niya. Napangiti naman ng binata na kumalas sa pagkakayakap sa kanya. Bahagyan nitong pinisil ang kanyang baba at akmang hahalikan siya sa labi nang bigla siyang umiwas. Bakit ganyan ka nang sumagot sa akin ngayon, ha? Nakangiti ang tanong pa ng binata. Alam ko ng lahat ng plano mo sa akin. Narinig ko kayo nag-uusap ni Miguel noon. Naruluha pa mga matang sabi niya na nakatingin diretso sa binata. Lalo lang napangiti si Michael sa revelasyong iyon ng dalaga. Bahagya niyang nilapitan ng dalaga. Ano bang alam mong plano ko sa'yo? Tanong niya na lalo pang pinapungay ang mga mata. Sumusobra ka na, ha? Asar na aktong itutulak niya ito na muli siya nitong halikan sa mga labi. Nanlaban ng dalaga hanggang sa mapagod siya at unti-unting sumuko. Dahan-dahan namang tumigil at kumalas sa pagkakayakap ang binata. Umalis ka na. Sigaw niya rito pero hindi natinag ang lalaki na nooy nakatayo lang sa harapan niya. Sinabi ng umalis ka na. Muling sigaw niya habang pilit itinutulak palabas ang binata. Pero sa halip lumabas, pumesto ito at nahiga sa upuang kawayan na nasa may sala. Nakahalokip pa ito at pinikit ang mga mata. Good night, babe. Nanunoy ang sabi pa nito. Asar na tumalikod ang dalaga at bumalik sa kwarto. Dahil walang pintuan ng kwarto, abot na din nila ang isa't isa. Mag-uumaga na nang maupo siya sa gilid ng kama habang pinagmamasdan niya ang dalaga. Naalimpungatan naman ang dalaga at mahigpit na yumakap sa kanya. Nangangiti namang niyakap niya rin ito. Hindi pa siya nasiyahan at nag-selfie pa siya habang nakayakap sa kanyang dalaga. Maluwang ang pagkakangiti niya habang pinagmamasdan ng picture nilang dalawa. Sa cellphone, mamimiss ko kayo. Kung didistansya ko sa'yo, nangangiti pang sabi niya. Bago umalis, sinigurado niya munang nakalak at secure ang buong kabahayan bago niya tuluyang iwanan ang natutulog pang si Yasmin. Mag-aalas 8 na magising ang dalaga kaya nagmamadali siyang tumayo at tumiretso na sa banyo. Pagkalabas ng banyo, nakarinig siya ng sunod-sunod na pagkatok kaya mabilis siya nagbihis at tinungo ng pinto.
Bumungad sa kanya. Anak ang ising si Miguel. Bet-bet ang isang cup ng kape at isang supot. Pinabibigay ni Sir Michael. Nang maiabot ang dalang almusal, nagmamadali na rin tong umalis.